ang aming mga tatlo. Sigurado na pong panalo ang mga ito. Palagpagan natin the man in action himself, Kapitan Noni Patuan Manfero. Natawa naman ako. Kapitan, ay Konsehal, ang your Rockport. Konsehal, Eddie, wow, Lacorte. Konsehal, Agwin, wow, palagpagan natin sila lahat. And of course, sa inyo pong lahat, magandang gabi po! Magandang gabi naman! Sa totoo lang, ang pagkakaupo ko itong kanina, napakasama ako ng lasa ko. Kasi wala na akong pahinga. Hindi na ako nagpapahinga, mga kapatid! Wala nang pahinga si Mayora Bernadette dahil talagang siniseryoso ko ang lamang ito. Talagang ipinaglalaban ko na ng bonggang na ito. Pinaninindigan ko na ng bonggang-bongga ang laban na ito dahil barangay Pagulingan East and West. Maniwala kayo sa akin. Ang laban na ito ay sinasagupa ko para sa inyo. Ang laban na ito ay pinagpuputi ko para sa inyo. Kung sarili ko lang ang titingnan ko, hindi kaya ako magpapakahirap ng ganito. Bumilad ka sa araw maghapon, umakyat ka sa bundok, lumusong ka sa ilog, dumaan ka sa bayang ibukan, dumaan ka sa kaparanan, para lang puntahan mo ang mga bahay-bahay. Pero akin pong pinaninindigan yun dahil gusto ko pong maramdaman ng ating mga kababayan ang aking sinseridad. Oh, tingnan mo! Oh, ano? Bayang ibukan niya ako. Pati yung mga karpintero pinapanig ko na sa mga bahay-bahay eh. Oh, in fairness. Tingnan ninyo. Bilisan nyo nga ang slide nito. Dami kayang may gusto sa akin. Lahat po, bundok yun. Lahat po nang sumasama sa akin araw-araw, wala pong bayad sila. Wala pong kinikita sa amin yan. Yan po yung mga voluntaryo na sumasama sa akin dahil sa paniniwala na sa kabila ng pagiging ordinaryo kong babae sa lipa ay ako ang tunay na makapagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po sana po, mga taga-Pagulingin, kayo'y nakikinig pa sa akin. Pwede kang makiusap sa inyo. Butuhan niyo naman po ako. Pwede na ba? Oo, alam niyo, pakiramdam ko'y talaga na ako. Sa totoo, sa totoo lang, kaya talagang pakiramdam ko'y mananalo ko. Bakit? Araw-araw saan man ako pumunta, ang init ng pagtanggap sa akin ng tao. Saan man ako pumunta, ang sabi sa akin ng mga tao, huwag kang mag-alala, Mayora Bernadette, nasa likod mo kami. Nasa likod mo kami dahil nakikita na namin na mas maalwan kami sa pamumuno ni Mayor at kasama ka pa. Kaya kayo bubutuhan nyo kami, ha? Di nga. Sa Mayo 9, eleksyon na alam. Sa Mayo 9, eleksyon na. Boboto ka kayo. Bilang botante, may tanong ako. Bakit sa tingin ninyo may eleksyon sa Mayo? Di pa tayo sa Maliwanag. Tara. Para mamili ng bubutuin sa bayan. Para, tagasang ka tayo. Para mamili ng bobotuhin sa bayan. Galing ka sa kakasayaan na. Madali. Yes. Pero kung galing ka sa Bisaya, ikaw ay naninirahan na ngayon sa Lipa, Lipenya ka na. Ang tama ang sabi ni ate, kaya nung may eleksyon para daw ang mamamayan ay makapamili ng tamang maglilingkod sa bayan. Ang sabi niya, tamang maglilingkod sa bayan. Hindi yung pipili ka ng pagkatapos nagtatago na sa bayan. Tama ba yun ate? Tita, paano naman ang tamang pamimili ng tamang kandidato? Kunyari teacher tayo, paano ang tamang pamimili ng tamang kandidato? Si ate, palayo ang katawan sa akin.
Ayaw matanong, paano, ate maganda, paano po natin masasabi na tama ang pamimili nyo ng kandidato? Makinig sa pamilya. Tama rin naman. Makinig sa pamiting. Pero tama po yun. Para kayo makapamili ng ayos, makinig kayo sa mga pinagsasasabi ng mga kandidato. Tama ano? Ang tamang pagpili po ng kandidato ay ganito. Hindi po ninyo basihan dapat yung mga suhol na binibigay ng kandidato. Diba? Kasi po, yung mga binibigay kayong biyaya ng politiko, hindi po yan tulong. Ang tawag po dyan ay suhol. Bakit yan ay suhol? Kasi kailangan namin ng boto ninyo. Kaya kami, mababait talaga kami ngayon, ha? Lahat ng kandidato mababait. Lahat ng kandidato madaling ingan. Lahat ng kandidato madaling makita. Lahat ng kandidato ngayon ay talagang lahat ay ginagawa namin para manalo. Pero hindi po yun ang titignan ninyo. Natural, mababait kami ngayon. Natural, madali kami hingan ngayon dahil kailangan namin kayo. Ang titignan ninyo ay kung ano kaya kami pagkatapos ng Mayo. Paano kaya namin kayo harapin kung sakaling kami maluklok na pag kami inyong pinagsama-samahan. Kaya sana po maging tama ang panununtunan ninyo sa pagpili ng kandidato. Si Mayora Bernadette, pagod na pagod na. Kung pwede lang bukas eleksyon na para matapos na ito. Ay hindi na ako natutulog talaga eh. Ay talagang pinaglalaban ko ito ng bonggang-bongga. Kailangan manalo ako. Dahil pag nanalo ako, ang panalo'y kayo, hindi po ako. Pag ako'y nagtagumpay, ang tagumpay ko po'y inyo, hindi po ito sa akin. Bakit ka ako kailangan? Tingnan naman ninyo, si Mayora Bernadette, ang lakas ng loob. Bakit malakas ang loob ni Mayora? Eh, lumaban kay Governor eh! Sino rito ang malakas ang loob na lalaban doon? Ay, di kay ako lang. Ay, kung ako hindi lumaban, kung hindi ako lumaban, ay sinong lalaban doon? Ay, di kay wala. Ay, kung hindi ako lumaban, malilingi lang kaya kayo. Alam ko kaya may binibigyan ng 5,000 rito. Pati mga bakla binibigyan. Yung school ninyo, binigyan ng TV. Lahat ng putante, binigyan ng bigas. Lahat ng senior citizen, pinatawag. Pati bakla, pinatawag. Lahat ng kababaihan, pinatawag. Ay, lahat ay pinatawag eh. Pero mga taga-pagulingin, you have to bear it in your mind na kung ano man ang ipinamigay nila ngayon dito sa Lipa, utang na loob nyo yan sa akin. Dahil ako, kung hindi ako tumakbo, hindi naman po sila maiingle. Hindi naman po kayo maaalalang bigyan. Tama o hindi? Kaya gagaling-galingan ninyo. Ang buhay, kulangan lang yan. Tanggap lang kayo ng tanggap. Pero huwag bibitawan ng prinsipyo. Tama ba ang sabi ko? Pag may magbibigay na kandidato, tanggapin. Pero titignan ninyo kung yung bigay ay karapat-dapat o hindi. Dahil kayo po ang aani ng itatanim ninyo sa Mayo 9. Sa Mayo 9, kayo magtatanim. Kapag kabiling mataba ang itinanim ninyo, kayo ang aani ng masaganang programa at paglilingkod. Pero kapag mali ang pili ninyo, anong mangyayari sa inyo? Nganga! Kayong lahat! Nakanganga! Ano ang ibig sabihin ng nakanganga? Hinahanap yung binutohan, hindi makita. Nangangailangan ng pamilya, walang mapuntahan. Ay di kayo pag hindi alam ang gagawin, ay di kayo nakanganga. Kaya mag-isip kayong maigi before it's too late. Kung si Mayora Bernadette ay hindi nyo bobotohan. Kung ako hindi nyo bobotohan, ay di kayo ako'y matatalo. Ay di ka. Ako lang mag-isa, hindi ko po kaya ang laban na ito. Kaya malakas ang loob ko. Kahit malalaking tao ang kalaban ko, ay dahil nandiyan kayo sa likod ko. Ay kung iiwanan ninyo ako sa laban, ay talo ako eh. At kung ako'y matatalo, natural malulungkot ako. Pero pagkatapos kong malungkot, may buhay po akong babalikan.
abot, tahimik ang buhay ko. Doon, walang problema, kahit hindi ako kongresista. Pero ganun pa man, pipilitin ko po talaga. Pipilitin ko na ipanalo ang laban na ito para po sa inyo. Isipin nyo naman, si Mayor Sabilinchak panalo ulit na. Sa tingin ka ninyo, ipanalo pa si Mayor. Ay, tsak mananalo si Mayor. Bago pag pinagsama-samahan ninyo ako, di panalo din. Ay, imagine na ninyo, pag nagka-problema kayo, ay mahalwan ang buhay ninyo. Dahil ang inyong Mayor at inyong kongresista ay magtutuwang para tulungan kayo. Magtutuwang kami para sa mga programang ikabubuti ninyo. Mayor at kongresista na parehong naaabot, nakikita, nakakausap, nahahawakan, nai-text. At Mayora Bernadette may angking talino. Kasama ng kanyang talino ay ang kanyang puso at sinseridad na paglingkuran po kayo. Kaya muli ako'y nakikiusap. Huwag niyo naman po kaming bibitawan sa laban na ito. Pwede ka po? Pwede! Ngayon, ang sabi ni ate, para daw tama ang pamimili, makinig daw kayo sa mga sinasabi ng politiko. Tama ka, ate? Nakinig ka ganung isang araw. Yung mga magadilaw, narito ba yan? Nanggaling na dito yung kabila, tama? Taas ang kamay na nakinig. Kakaunti ang nakinig? Ay, tayo muna. Kakaunti ang nakinig? Ay, may marami daw ang tao rito. Saan galing yaw? Dala-dala nila? Kami kaya hindi nagdadala. Kami, kung saan lang barangay kami nandun, ang gusto namin makita, yung mga taga-ron lang sa barangay na naka-schedule namin puntahan. Katulad ngayon, ang aming pong schedule ay patulingin East and West, kaya tinanong ko si Kapitan, meron bang taga-ibang barangay dito maliban sa East and West? Ang sabi niya, wala daw po. Pero yung mga nakinig nung nakaraan, baka naman kasi yung iba, nahiya lang magtaas ang kamay, na nakinig, tama po na kayo nakikinig. Pero doon sa mga nakapakinig nung nakaraan, hindi ba kayo narinti sa siraan? Walang ginawa yung kabilain, kundi manira ng manira. Meron ka kung narinig kayong naninira din eh. Meron ka kung nanira. Bawal sa amin yung maninira. Ano ate? Kabilang panit, naninira. Si Pipong Mendoza, si Fiscal Gana Mendoza. Alam niyo, hindi ko maintindihan. Bakit kaya itong mga liberal ang gagaling manira? Ay di ka ho, dapat kaming mga kandidato, magpupunta sa barangay ninyo, ang dapat ang sabihin namin sa inyo ay ang aming plataforma. Dapat ang marinig ninyo sa amin ay kung ano ang balak namin, kung bakit kami tumatakbo. Ay ang ginagawa ng kabila ay manira ng manira kay Mayor. Ito lamang po ang aking masasabi. Sino yung mga nanira kay Mayor doon? Tanungin niyo ang sarili ninyo. Ano ang nagawa na sa buhay niyo ng mga naninira kay Mayor? At ano rin ang nagawa sa buhay niyo nung taong sinisiraan nila? Masama pong manira, pero pabayaan niyo po akong sumagot ng ilan sa kanilang mga batiko sa amin. Diba? Una, ang sabi ni Merlo, ang ospital daw po ng Lipa, ang kaya lamang gamutin ay piksa. Nakakaloko to si Merlo. Tubuhan sana ng malaking piksa para gamutin. Pwede ba pong pakitaas ang kamay na mga taga rito na nakapagpagamot na sa ospital ng Lipa? Pakitaas po ang kamay kung meron. Yan. Ate, saan yung piksa na pinagamot mo? May nagpapa-blood camp. Hindi yung piksa? Ate, saan? Ate? Sa issue na. Naoperahan sa appendicitis. Kayo po? Naoperahan ka sa mayoma, magaling ka na. May binayaran ka, ate? Ang sabi daw, wala raw doktor ang ospital, wala daw gamot. Pakitaas nga ang kamay ng mga nagpagamot sa ospital ng Lipa na piksa ang dala.
Pagulingin East and West. Si Mayora Bernadette ay aamin, ang ospital ng Lipa ay mayroon pang kakulangan. Kahit nga po yung mga private hospitals, may kakulangan pa rin. At ang dahilan po marahil kung bakit walang mayor nung nakaraan na nagtayo ng libreng ospital ay dahil alam nila na napakahirap i-maintain ng libreng ospital. Ganun pa man po, pilit na ipinaglalaban ni Mayor ang ospital ng Lipa na ngayon ay pinakikinabangan ninyo at ng inyong mga pamilya. Pero nakakalungkot ho. Ang sabi ho ng kabilang panig, kulang daw ang gamot sa ospital ng Lipa. Ay di ba ho'y nakakalungkot? Kasi tingnan ninyo yung mga tao sa kabilang panig. Karamihan sa kanila ay nanunungkulan. Meron sa kanila matataas ang katungkulan. Ayun pala naman, ay kita nila ang kakulangan sa ospital ng Lipa. Ay bakit hindi nila tulungan? Bakit hindi sila magbigay ng ayuda sa ospital ng Lipa kung totoong mahal nila ang lungsod na ito? Tama no? Sira ng sira. Ang sabi nila, ako daw po ay malaki ang sweldo sa City Hall. Kalahating milyon daw po kada buwan. Ang laki naman. Ang presidente nga ng Pilipinas, 100,000 lang ang sweldo. Tapos ako, sasabihin nila na sumusweldo ng 500,000 kada buwan. Anong kalukuhan yun? Ay di kaya latang-alatang makapaniralaan. Makapaniralaan! Dahil ang gusto nila, ilayo ang loob ninyo sa amin. Pero hindi ako natatakot dahil naniniwala ako na ang bayang na paglingkuran, na ang bayang na pakitunguhan ng maayos, hindi na pwedeng baliin sa kanilang paniniwala. Tama ga ha? Ako po'y walang sweldo sa City Hall. Ako po'y aamin sa 6 na buwan. Ako po ay umupo bilang, ayun dyan na si Mayor. Oy sir, pasok na dali. Dahil yan po'y prerogatibo ng nakaupo
ginagawa mo. Kaya hindi na yan dapat issue. Ano? Ang sabi nila, magnanakaw daw si Mayor. Sa tingin ka ninyo yung magnanakaw si Mayor? Paano naging magnanakaw yan? Lahat ng anak ninyo yung pinapaaral. Lahat ng anak ninyo yung pinagagamot. May sakit piskwela. May livelihood program. May pustiso. May bigas. May metro ng tubig at ilaw. May salamin sa mata. Ay saan pa kukuha ng nanakawin yan? Kaloko talaga itong mga makakabila eh. Manira na ng manira. Uy, huwag niyong bobotohan yung naninira. Oo. Kasi di ba ba't kailangan mong manira? Hindi ka dapat naninira kung maganda ang hangarin mo. Ang sabi nila, marami daw ang utang ng lipa. Huwag kayo maniniwala. Mamaya po, ipapaki-explain ni Mayor yan. Siya na po ang magpapaliwanag ng mga paninira sa kanya. Pero ito lamang po ang masasabi ko. Makinig kayo sa akin, ito po ang masasabi ko. 2 linggo na po akong naghahamon sa kanilang lahat. Ang sabi ko sa kanila, maglabas sila ng ebidensya ng pagkakautang ng lipa. Maglabas sila ng ebidensya na ibinibenta ni Mayor Sabili ang Metro Lipa Water District. At ang sabi ko, kung makakapaglabas sila ng ebidensya ng pagkakautang at pagbibenta ng water district, ako po ay atras na bilang kandidatong kongresista. Magwi-withdraw na po ako kung kaya nilang patunayan yan para matapos na lang ang issue ito. Dahil sa totoo lang po, ang reason kung bakit galit na galit sila kay Mayor ay ako. Ang dahilan kung bakit sinisiraan nila kaming maigi ay ako. Ang dahilan kung bakit gusto kaming ipa-aresto ng mga makadilaw, kaming mag-asawa ay gustong ipakulong ay dahil sa akin. Dahil ako po ay tumakbo sa kabila ng pagbabanta nila na kami pahirapan kapag ako'y tumakbong kongresista. Sabi ko, maglabas kayo ebidensya. Ay 2 linggo na walang mailabas na ebidensya eh. Anong dala? Libro. Sus! Inaantay ko, ang sabi paninira nila, ano kang budget ang pinagsasasabi noon? Ang akin po masasabi, ang akin po sa kanila, maglabas ng ebidensya ng pagkakautang. Madali pong patunayan kapag ang gobyerno ay may utang. May ipapakita ko sa inyong example. Sample ng utang. Nasa na? Kapatid. Yan. Tingnan niyo po yan. Nakalagay sa dokumentong yan. Laging 2010, ang ating kagalang-galang na Gobernadora Vilma Santos Recto ay nangutang sa Development Bank of the Philippines ng halagang 1 bilyong piso para di umano sa infrastruktura, para sa kalusugan, para sa scholarship program. Bakit ko po inilalabas yan? Inilalabas ko po ang dokumentong yan, hindi para sirahan ng gobernador. Inilalabas ko po ang dokumentong yan to prove to you na kung merong utang na bilyon-bilyon ang lipa, ay dapat ay maglabas sila ng ebidensya ng pagkakautang katulad ng inilalabas ko. Inilalabas ko po ang dokumentong yan para po patunayan sa inyo na sila'y naninira lamang sa issue ng utangan dahil sila man ay nangungutang din. Ay di kay bilyon-bilyon yan. Kaya nga po, 2 linggo na akong nag-aantay na maglabas sila ng ebidensya. Hanggang ngayon, walang nailalabas. Ang ibig sabihin, puro kasinungalingan ang kanilang sinasabi. Kaya sana po, mga tagapagulingin, huwag po kayong maniniwala sa paninira ng mga kandidato. Mag-isip po kayo ng inyo. Hindi po tama na kayo'y maapektuhan ang desisyon ng mga mapalirang tao na ang dahilan kung bakit nagpapupumilit na manalo ay hindi para maglingkod, kung hindi para protektahan ang sarili po nilang mga interes. Sana naman po, pagsamasamahan niyo po kami. Pwede ka po? Pwede ka po? Hindi mananalo ako. Sa palagay ninyo, biruin mo yan? Isang ordinaryong babaeng katulad nyo lang, magkakaroon ng pagkakataong maging kongresista dahil nararamdaman ko na silipa, hindi na nyo tinitingnan ang popularidad. Hindi na ninyo tinitingnan ang antas ng buhay ng kandidato. Ang tanging tinitingnan nyo na lamang ay ang sinseridad ng mga kandidato at ang aming gagawing tulong sa inyo pagkatapos ninyo kaming mapagsamasamahan. So
muli po, sana po ay huwag niyo kaming bibitawan. Marami pa raw pong ipamimigay sa inyo bago mag-eleksyon. Mga tagapagulingin, marami pa raw pong ipapamigay sa inyo bago mag-eleksyon. Anong gagawin ninyo? Ano pa? Very good children. Pag may dumating sa barangay ninyo na bigay ng kahit anumang suhol, tatanggapin ninyo. Huwag na huwag ninyong tatanggihan yan. Guguna-gunahin ninyo dahil malapit nang matapos ang eleksyon, mawawala na ang mga pamimigay na yan. Pero kung tatanggap kayo, huwag niyong bibitawan ang prinsipyo ninyo. Huwag ninyong ibebenta ang boto ninyo dahil kapag nagbenta kayo ng boto ninyo, kawawa po ang mga anak ninyo. Kawawa po ang barangay ninyo dahil ang mamamayang nagbebenta ng boto, hindi po napaglilingkuran ng maayos. So muli po, tama po ang sinabi ninyo. Tanggapin ninyo ha. Balita ko yung ulan na uli ng bigas. Mamimigay ng pera. Tatanggapin, tama? Tatanggapin ninyo ang suhol nila. Pero ang iboboto ninyo ay ako. Tama ba yun, ate? Ate, tama? Tama. Ate, bakit ang tingin mo ay mananalo ako? Ay, sigurado. Kaya ko na. Ba, sabi ni ate, sigurado, gagaling na sumayaw na yan eh. Kaloka to. Hindi, alam mo ninyo, ang itsura ng kandidato is not a guarantee na siya magiging mabuting lingkod ng bayan.